Hello mga kababayan, welcome back to our channel. Ito po si Tokis Nipidol at ang bibigyan po natin ng komento, opinion o reaction ay ito pong isang kaparian dyan sa San Jose del Monte, Bulacan na mukhang nagba-viral yung video niya tungkol sa isang homily niya tungkol po yata ito sa lesson ng integridad. No, may tinatawag po siyang lugaw-lugaw doon. At yung isa naman, sinasabi niya na nagbabayad daw ng mga compensation sa mga martial law victim. So, pinanood ko po yung video, yung clips lang, no? Part lang ng kanyang homily, no? Tawagin nila sa Catholic faith. 3 minutes and 47 seconds. So, ilalagay ko po yung link dyan sa description kung gusto nyong panoorin kung paano niya dineliver yung kanyang comparison between the two persons without naming names. Pero kayo po, so matatalino po kayong mga tao, alam nyo naman po kung sino yung gustong patungkulan ng paring ito. No? Unang-una, bago ako magbigay ng aking komento o opinion is, alam nyo naman siguro na ang Catholic Church sa ating bansang Pilipinas ay palagi pong meron silang say sa government, no? If you can remember way back the history of the friars nung Spanish rule, talagang sila po talaga ay napakalakas na makialam sa pamamahala sa gobyerno. Kung makikita nyo rin po yan during the EDSA Revolution daw, remember, there are always a priest and nuns, no? Lagi silang nakikialam sa politika para rin po sa kapakanan daw ng mga tao ang ginagawa nila na pakikialam sa gobyerno. Siguro kung hindi sila makikialam sa gobyerno, mananahimik lang sila, baka pati sila apihin din. Kasi meron silang binigay ng mga history how the leaders of the previous kings, governments abuse the church. Yung po. Kaya palagi po silang merong say sa gobyerno. At kung ano ko rin, i-relate ko lang sa inyo na during the 1986 before the snap election, no, niyaya po kami ng parents ko na magsimba diyan sa Catholic Church, no. At bago pa kami makapasok ng simbahan, sinabi na nung pare na bago siya magsimula ng kanyang misa ay huwag kalimutang iboto si Corazon Aquino. So, doon pa lang, no, talagang pamumulitika na. They are always involved in politics. And how powerful they are, look what happened to the EDSA Revolution, no, Cardinal Sin. No? Lagi yan, na mga politiko, lumalapit lagi sa mga church leaders. Hindi lang siguro mga Catholic Church, even the Christian Church na yung iba dyan, no? Meron din silang say sa gobyerno. But the problem is sometimes nagiging parang may mali, no? Parang minsan natitreat ng iba na may mali kasi ginagamit nila yung pulpito, the pulpit. Ginagawa nila yung pakikialam sa politika, yung pagbatiko sa kalaban ng kakampi nila sa pulpito. Okay lang sana silang makialam sa politika kung wala sila sa pulpito at hindi nila suot yung kanilang sagradong kadamitan. No? Sa aking opinion lang. Lumabas kayo ng simbahan because church, sabi natin, the church building you have is the house of the Lord. Make it sacred because God is sacred. Yung po yun. Ngayon, kung gusto nyong mamulitika, doon kayo sa labas. Magdamit kayo ng ganito, huwag nyong ilagay yung abito ninyo. Doon kayo mamulitika. But, sabi nga nila, lagi itong ginagamit, render to Caesar what is to Caesar, and render to God what is to God. If there is a time for you to say the word of the Lord, go inside the church or a sacred place where you and God alone can communicate, can communion to each other. Now, if you want to have a private life,
and to mingle with politics, alisan mo yung simbahan o umalis ka dyan. Huwag mong gamitin yung kapilya o yung simbahan na mismo sa loob ka nagre-rhetoric ng iyong political views. Ito po yung ginawa nung pare na yan. Pinakinggan ko po, so sabi niya bago daw siya magsimula, but I think the topic is integrity. So tinignan ko yung integrity means the quality of being honest and having strong moral principle or moral uprightness. No? So the quality of being honest. Ngayon daw kasi ang kwento niya, yung kung napanood niyo yung video na may habang dumaraan si BP Lenny, sabi na natin kasi lugaw ang tawag eh. Si BP Lenny sa isang lugar, may isang babae na sumisigaw ng lugaw, lugaw, lugaw. So sabi niya, wag niyo na akong tanungin kasi alam ko na yan. Pero hindi daw pinansin ni Mama Lenny kasi ang sabi niya, wasakin man ng iba kasi buo na siya. Hindi niya inintindi yung sumisigaw ng lugaw. Nakikikamay lang si BP Lenny. No? Ang sabi niya, kahit na wasakin pa man siya ng iba, hindi na siya matitinag kasi buo na siya. Siya sabi niya, kahit daw matalo sa darating na eleksyon si Lenny, ay hindi niya naiindahin kasi buo na siya. Meaning lahat ng batikos, lahat ng pang-aalipusta, no, hindi naman niya sinasagot, hindi niya iniintindi, no, tinatanggap niya lahat kasi buo na siya. There is integrity with her. Pero kung titignan niyo po yung meaning ng integrity is the quality of being honest. Ang tanong natin sa paring ito is, how honest is Vice President Lenny Robredo? How honest she is when there is a yung sa election protest. Naalala nyo naman siguro kung ano nangyari during those yung election protest ni BBM. At maraming kakampi dyan, si Mama Pink Lenny sa mga nasa gobyerno ngayon. Why? Kung honest yung partidong kinabibilangan ni Mama Lenny, therefore, magandang Pilipinas. Kaya itong si Mr. Rora, alagad ng Diyos, pero mukhang hindi niya rin alam ang priority niya bilang isang private citizen. Pinaghahalo niya yung pagiging alagad ng Diyos sa isang pribadong citizen na tulad natin, no? So anyhow, ayun ang political views niya, sinama niya. So balik tayo doon. Tapos hindi daw naapektado. Hindi naapektuhan diyan si Bibi Lenny. Kasi yung parang hindi naman totoo yung binabato sa kanya na pagtawag ng lugaw. Mr. Rora, siguro naman matalino ka. At kung follower ka ng kakamping o kabilang ka sa grupo na yan, maybe, kung, di ba, kung, pagtatanong, alam mo ang istorya ng lugaw na sinabi mo nung simula. Sa palagay mo ba, sa pagbibenta ng lugaw ni Mama Lenny during that election period, the 2016 national election, makakabuo siya ng ganong kalaking halagang pera to fund her campaign? Nasaan ang integridad na sinasabi mo? 'Di ba? The quality of being honest. Siguro hindi rin siya nagsasalita kasi dalawa lang 'yan. Kung hindi, bakit di siya nagsasalita? Either hindi totoo o totoo, 'di ba? Ayun ang sabi mo. Hindi siya apektado. Okay. Ngayon, sinabi mo may kilala ka rin ganyan. Yung isang tao na binabatikos pero hindi rin nagsasalita o nagre-react. Pero iba ang pinuntos mo. Hindi mo sinabing buo na siya. Ay eto Mr. Rora, kailan ba nabatikos si Mama Lenny mo? Diba after the 2016 election kung saan bigla na lang siyang sumulpot at nanalong BP? How many years? Less than 6 years. Diba? How about Bongbong Marcos? Bongbong Marcos has been vilified
pinagsabihan ng masama for more than 30 years, Mr. Rora. Kaya iisipin mo, sino ngayon ang buo na? Ito yung sinasabi nung isang vlogger na maingay din, na DDS daw siya, na tayong mga Pilipino ay double standard. Why? Because this guy, Mr. Rora, favored a person which is also being vilified, which is true enough na wala siyang integridad. Pareho lang po silang binivilify. But your Mama Lenny take all the criticism for only less than 6 years. Bongbong Marcos has been criticized for more than 30 years. So sino sa palagay mo ang mas buo dyan? Sino sa iyo ngayon ang hindi apektado? Sino ngayon sa iyo ang mas matatag? Hindi porket hindi nagre-react. Ito ang problema nyo eh. Sinabi na rin ito nung vlogger na yon na DDS daw siya. Porket hindi nagre-react ay hindi nasasaktan. Porket hindi nagre-react, walang pakialam. Ngayon, ito ang sasabihin ko sa inyo. Anong pakialam nyo kung ayaw mag-react ng tao? Whether si Lenny, whether si Isko, whether si Pacquiao, si Marcos, or whoever candidates or person they are. Anong pakialam nyo? Ayun ang pinupunto mo eh. Kasi alam niyang totoo. Kasi mag-react siya, mas lalo siyang sasadsad. Alam mo, Mr. Rora, di ba alagad ka ng Diyos? Alam mo, pinag-aralan nyo yan, theology. You have a lot of theology classes because you are a worker for the Lord. Siguro, meron ka ring Bible na 66 books and you have an apocryphal books ng Catholic, which is more books na inad sa Bible na 66. Kung alam mo ito, the Ezekiel chapter 18, the one who sins shall die. Kung sino daw ang nagkasala, siya ang mamamatay. Nandito pa tayo sa Old Testament. Ang pinag-uusapan dito ay ang pagkakasala ng isang tao. Okay? Ezekiel chapter 18 verses 19. Sa English ko babasahin, NIV, New International Version. Yet you ask, why does the son not share the guilt of his father? Lagi niyong tinatanong, bakit daw ang anak hindi pwedeng mag-share o akuin din yung guilt o yung kasalanan ng tatay? Since the son has done what is just and right, and has been called careful to keep all my decrees, he will surely live. Kita niyo yun? Naintindihan mo ba yun, Mr. Rora? Yung sinasabi mo na nagbayad, may kilala ka na nagbabayad pa rin sila sa mga martial law victims, martial law compensation. May alam ka. The question is, yes, pinagbabayad sila. But, si Bongbong Marcos ba ang may kasalanan during martial law? Ikaw ba ay nagsiliksik o dinidikit mo si Bongbong sa tatay niya dahil yung tatay niya yung leader noon? At sinabi mo, so dapat pala hindi na tayo nag-aral ng kasaysayan. Ilan taong ka na ba at ikaw ang nagsasabi niyang kasaysayan na yan? Anong mga libro ang napag-aralan mo about the Marcoses? Kung ang napag-aralan mo lang is about the books against the Marcoses, the evilness of Marcoses, and then you have your bias. Bias ka na. Kasi magtanong ka dyan sa mga naunang ipinanganak sa'yo, ang sasabihin sa'yo ay karamihan maganda ang martial law. Even though martial law was declared by FEM, na may mga abuses pero hindi naman si BBM ang nag-abuse sa kanila because you're pertaining to Bongbong Marcos, Mr. Rora. Therefore, you cannot say
Hindi mo pwedeng sabihin na ang kasalanan ng ama o ng ina, ng magulang ng isang bata ay magiging kasalanan o pasanin ng anak. Sinabi po yan ng Diyos Ama na siyang pinaglilingkuran mo. Yet you ask, why does the son not share the guilt of his father? Since the son has done what is just and right and has been careful to keep all my decrees, he will surely live. And it is God the Father who is talking to this. Anong kasalanan ni Bongbong Marcos noong time ng martial law? May patunay na siya ba ang nag-torture, pumatay sa mga biktima ng sinasabi niyong human rights victim? Because he is a Marcos, now he is a sinner. May patunay ba na si Bongbong Marcos mismo ang nagpahirap, ang nag-violate ng human rights victims ng mga ito? Pag sinabi mong totoo yan, and then magpakita ka ng ebidensya, then kasuhan nyo mismo si Bongbong Marcos. The integrity, kung iyan man ang topic mo sa homily, it says, the quality of being honest. Are you being honest enough? That what you have learned from the books are honest enough? Hindi ka ba bias? At ang tinutukoy mo, so para pala, pera-pera din. Kasi, sabi mo, gusto nilang makuha yung pera. Diba? So, ang labanan pala dito is pera-pera, hindi about human rights. Well, you have your own Facebook page. Andyan, nakapangalandakan ang GCash amount mo sa kanong Metrobank. No? Ito, Mr. Rora, sinasabi mo, naputol na kasi doon yung topic mo, it's about forgiveness naman. How about forgiveness? Yes, we have to forgive. Sabi nga nila, yes, we will forgive, but we will never forget. So tama naman, di ba? Pwede kang magpatawad, pero huwag mong kalimutan. Pero ang tanong dito, hindi natin kakalimutan yung atrocities ng martial law. At huwag nyo rin kalimutan kung ano ang ginawang maganda ng martial law sa bansa natin. Why? Kasi para hindi kayo maging bias. Kasi ang itinanim sa utak ng iba from 1986 when the Marcos was deposed is the Marcoses are evil. The Marcoses are dictator. The Marcoses are plunderer. Hindi na pinakita yung magandang ginawa ng Marcoses. Huwag niyo sabihin sa akin maraming napagawa ang Marcos pero hindi naman nila pera yon. Why? Bakit? Sa gobyerno ba? Dapat hindi mo i-credit kung sino yung namamahala, kung may napagawa siyang maganda, may nagawa silang mabuti. Bakit hindi nyo i-credit yung leader na gumawa ng maganda para sa inang bayan at para sa mamamayan? Lagi nyong sinasabi, pera ba nila? Bakit ang usapan ba pera-pera? Hindi pera ang usapan. Ang usapan dito is leadership, the dignity, the integrity na sinasabi mo, Mr. Rora. Kung ang natutunan mo sa kasaysayan, mukhang bata ka pa naman, ay one-sided. Bakit hindi nyo makundina? Bakit lagi kayo nakatutok kay Marcos? Bakit hindi nyo makundina yung mga kurap? Yung mga terorista na kumikitil ng buhay ng mga sibilyan at sundalo? Alam mo ba ang kagaguhan ng mga terorista ngayon na MPA? Imbis na tumulong para sa relief operation ng mga kababayan natin na salanta ng bagyo, nakipagsagupa, nilusob pa ang mga militar at pulis na tutulong sa ating mga kababayang sinalanta ng bagyo, Mr. Rora. Pero kayo, every Sunday sa homily ninyo, kasagsagan ngayon, malapit na ang campaign period, wala pa man, nagsisimula na kayo ng pag-atake sa isang Marcos. Ano ba ang kinakatakot ninyo? At lagi nyong binibira si Marcos. Kayo lang ba ang perpekto? Kayo lang ba ang magaling? Di ba? Forgiveness. Ang sabi ni Peter, Matthew chapter 18 verses 21 to 22, Revised Standard Version. Then Peter came up and said to him, Lord, how often shall my brother sin against me, and I forgive him?
As many as 7 times? That's what Peter asked. But Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 70 times 7. Kung ililiteral mo yan, Mr. Rora, it's 70 times 7, it's what? 490 times. No. What Jesus saying is, forgive him so many times. Hanggat nagkakasala siya, patawarin mo. But the problem is, nagkasala ba si Bongbong? I think the only sin sa akin of Bongbong Marcos in today's yung mga paninira ninyo is because he was born as a Marcos. He was born as a Marcos. Now, if he is simple enough, why don't you baptize him? Tell him, renounce your sin and be born again. Bakit walang ganun sa Catholic? Diba? Kung makasalanan yung tao, why don't you baptize him? Diba, Mr. Rora? I cannot call you yung salitang Father because I'm only want to say that to God the Father. Ang gusto mo dito sa iyong misa or homily ay siraan muna si BBM. At para sa'yo, mas magaling si Lenny. Kasi sabi mo kahit na anong batikos, hindi siya nagre-react. Kasi alam niya na hindi totoo. At sa ganon, siya ay naging buo na. O di ba? Ganon din dapat ang panuntunan mo kay Bongbong Marcos. Huwag kang magiging double standard. Huwag kang maging bias. Dahil mas matagal nang binabatikos si Bongbong Marcos kaysa kay Mama Lenny mo. At kung mas buo si Lenny, mas pinakabuo si Bongbong Marcos. Why? Kung baga sa sundalo, battle-tested si Bongbong Marcos. Si Mama Lenny mo, ano ang pinuntahan niyang battle? Battle, pakikipaglaban sa gobyernong Duterte. Ayan ba ang sinasabi mo na leader? Ito ba yung sinasabi mong buo? Buo siya dahil patuloy siya nakikibaka sa gobyerno, laban sa gobyerno. Bakit kayong mga pari ang hihilig nyong lumaban sa gobyerno na kung saan ang gobyerno Duterte ang siyang nag-aangat ng antas ng bansa at ng mga Pilipino? Ano ba talaga ang motibo ninyo? Kaya kung mag-homily ka ng naaayon sa Bible, huwag kang tumira ng isang politiko na hindi ayon sa paniniwala mo o hindi mo kakamping. Ano ang kasalanan ni Bongbong Marcos sa bayan? Mr. Rora, sabihin mo, mag-homily ka dyan, sabihin mo kung ano ang kasalanan ni Bongbong Marcos, hindi ng pamilyang Marcos, Bongbong Marcos. Di ba? Sayang. Kung pwede nga lang bumaba dyan yung rebultong nakapako sa krus, binatukan ka na eh. Dahil mali ang pinagsasabi mo. Baka sasabihin sa'yo, get out, you vipers. This is the house of the Lord. You make it the house of thieves and robbers. Remember that when Jesus Christ went to the temple. Diba? Ganyan ang ginagawa nyo. Hindi lang ikaw ng iba pang mga kaparian. Hindi po lahat ng pari ganito. Kung kayo man ay magsisimba dun sa lugar niya, ay mag-isip po kayo. I think it's better to stay home and read your Bible and pray directly to the Lord. Kaysa makapanginig kayo nito na nagbibigay ng political views at sinisiraan pa ang isang tao o ang pamilya. Hindi po ganun ang turo ng Diyos. What God said, love one another, love your enemies, do good unto them. Nung sabi nga kung may ibigay nyo pa yung kabila di ba? Ito hindi Pangbabatikos, paninira ng tao ang ginawa niya bago siya nag-homily. Dapat siya rin ay mag-repent. Di ba? Kung titira ka mo rin lang naman, Mr. Rora, alisin mo yung abito mo, wag mong gamitin ang pulpito, lumabas ka ng simbahan. Dahil ang simbahan ninyo ay sagrado. Tahanan ng Diyos yan.
dahil pinamumugaran po yan ng kapangyarihan ng Diyos. Pero ginawa mong baboy. Hindi ka dapat tularan. Yang ginawa mo, pambababoy sa isang tao. Yan lang, Mr. Rora. Yun lang po, mga kababayan. Sana, magising kayo. Dahil ako nagising nung narinig ko mismo before the 1986 election na huwag kalimutang iboto si Cory Aquino. Kaparian po yun. Kaya ang ginawa po namin, umalis na lang po kami. Kasi wala ka rin namang mapapakinggan kundi paninira sa isang tao o sa mga hindi nila kakampi. Kaya nga pala sabi nung isa, yung taga-Lingayen na pare, dapat hindi ka neutral. Abay, magbasa ulit kayo ng Biblia. What does God said? Yun lang po mga kababayan, And God bless. Have a nice day. See you on the next vlog. Bye-bye.